Lolo, kumain ka na? Araw-araw kung kumakain itong pagkain ng baboy, ang mga pamilyang ibang tao kumakain ng puting harina! Lugi ka ng pera! Nakikita mo ang bahay sa pasukan ng village ngayon? Ang pamilya ng ibang tao gumagastos ng 3 baka sa isang batang 12 taong gulang! Tigilan mo yung pagkain at malalaman mo kung paano kumain. Magtrabaho ka. Kung hindi mo maibabalik ang pera ko ngayon, mag-ingat ka sa pagiging maramot! Sabi ng puno ng nayon ngayon, mas maingay ang nayon ngayon. Lumayo ka sa akin, maldita ka! Huwag mo ako ipahiya! Alam ko. Wala akong kwenta. Lumayas ka! Idinideklara ko ang reality show ng magpapalit ng buhay at magsisimula ng mahusay na tagumpay. Napakaganda ng batang ito. Bakit wala siya dito para i-record ng palabas? Wow, si Li Xiaoyang tinutukoy mo. Mukha siyang maganda. Pero nabalitaan ko sa mga tao sa Liha Village na bobo siya at matakaw. Mahilig din siya magsinungaling at magnakaw ng mga bagay. Napakagandang bata, pero masamang karakter. May chismis na ang prinsipe ng Shenxi Group ay napakasamang personalidad. Kaya naman pinilit siya ng kanyang ina na sumama sa palabas na ito. May tao! May tao! Bulag ka ba? Marunong ka ba mag-drive? Bilis. Hello, Mr. Shen. Ako ang director ng Life Exchange. Oo. Wala ka ba nakitang bata dyan? Parang paguna pinalaki ng nanay ko. Bakit? Yung mga kinagawa ko. Tulungan mo siya. Naku. Salamat, kuya. Ang pangalan ko ay Li Xiaoya. Ang pangalan ko ay Shen Yuxiao. Puro mo dumi ang damit at pantalon mo. Ibibigay ko sa iyong coat ko bilang kabayaran. Saan bang bahay mo? Ihahatid na kita. Li Xiaoya, sa dating mong buhay, pumasok ka sa Exchange Life na maglaon ay pinagtibay ng bala ng pamilya, naabot ang urok ng buhay. Sa kabutihang palad, ako yung muling isinilang sa buhay na ito. Ang buhay mo nakalimutan gawin. Maging karapat dapat ang batang ito. Napakaganda ng mansion na ito. Hello, Miss Lee. Ako ang kasambahay ng pamilya Sheng. Pwede mo ko tawaging Uncle Fang. Ito ay isang munting welcome gift na inahanda para sa iyo ng Ginoo at Ginang. Salamat po, Uncle Fang. Nakita ito na isang bata sa bangin. Exciting ang eksena. Ito'y napakasamang lugar tulad ng iyong tahanan. Hindi itong sinungaling. Wala bang Li Xiaoyan na nagnanakaw ng mga bagay sa kanyang homeschool? Ano bang dapat natin gawin kung walang sapat na taong maghahati dito?
Huwag kang mag-alala. Babayaran ko yan. Ayos lang po. Hindi ka naman nasaktan, hindi ba? Ayos lang ako. Kuya, ito na po. Ang mga kalakal na wala ng pera ay bumabalik lamang ngayon. Mamamatay ka talaga sa lamig. Sino yun? Wala. Lolo ko lang yun. Pero bakit parang galit siya? Ano ba to? Ito ba? Dito ako nagluluto. Dito ka nagluluto? Kalokohan. Kuya, inumin mo to. Masyadong marumi ang sabaw na yan. Baka magkasakit lang kapag uminom niyan. Sige boss, inumin mo na yan. Medyo mainit pa. Mamaya ko na lang iinumin. Nga pala, sa bahay nyo, saan kayo naliligo? Kuya, kung gusto mong maligo, kailangan mo pang pumunta sa malayo. Medyo malayo dito yun. Malayo? Di dalhin mo ko doon kasi gusto ko maligo. Ibaba mo ako! Ha? Anong ginagawa niya sa bata? Huwag kang gumalaw! Kuya, nahulog ang sapatos ko! Kuya, ang lolo ko hindi ko siya kayang iwan. Hindi niya kayang mag-isa. May mga paat kamay siya. Bakit kailangan niya pa ng bata na maglingkod sa kanya? Pero hindi siya makakalakad. Ikaw ang bata ka. Kawawa ka naman. Kawawang batang ito. Nagbabantay pa ng sira-sirang bahay. Mayroon din isang lolo na wala ng kakayang magtrabaho at nangangailangan ng gabay. Paano naman ang iba niyang pamilya? Teka lang. Hindi pala nakakalakad ng lolo niya. Tulungan muna siya at bigyan siya ng mainit na tubig. Ako? Sige na. Ay nako, young master. Nandito ako para i-record ang palabas. Hindi para maging celebrity. Bakit mo naman masyadong iniisip ang ibang tao? Nawala yung isang sapatos ko. Lite! Bumili ka ng bagong pares ng sapatos mamaya. Young master. Sa wakas nandito ka na, young master. Lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ang mga higaan ay nakahanda na rin. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ikaw bata ka. Bumaba ka dyan. Huwag mo akong pasingawin dito. Dinala siya ni Young Master dito para maligo. Hayaan mo siya. Mayaman naman pala ng pinuno ng village. Ito ang tahanan ni Li Jingjing. Nagkatotoo na ang kinakatakutan ko. Ay, binata, nilabhan ko na ang lahat ng damit ni Xiaoya, kaya malinis na. Ha 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 ha. Wag na po, suot na po niya ang mga damit. Salamat. Si Sheng Yuxiao ay mukhang pasaway, pero hindi ko inaasahan na may kabutihan din pala siyang puso. Ngayong malinis na, ang cute pala talaga ni Li Xiaoya. Saan pa siya mukhang batang taga-probinsya niyan? Binata, gusto mo bang bilhan ko pa ng bagong damit ang bata? Mayroon pa, bumili na tayo ng ilan. Sige, bilhin mo na ang mga yan para sa kanya, sige. Dalhin mo rito sa akin. Binata,
Anong gagawin mo sa sirang sapatos na yan? Marami kaming luma sa bahay at kung gusto ni Xiaoya. Sandali nga. Anong gagawin ko sa sirang sapatos mo? Paano kung may alipunga yan? Gusto mo ba? Opo, gusto ko. Ang dami ko kasing kailangan tingnan at gawin araw-araw. Sayang naman kung maruduman lang ang ganito kagandang sapatos. Ang puti ng kulay. Binata, ihahatid daw nila ang bata mamayang gabi. Sude. Tita, oras na para kumain. Ay, tita, masakit ang pakiramdam ko. Sino dumating sa baryo? Ang sabi nila, para mag-record ng palabas. Sige, dalhin mo pa sila rito ng madalas, ha? Makinig ka sa tita, hindi ka na niya ibebenta. Hayaan mo, hindi ka na niya ibebenta. Dahil sa kanila kaya ako naparito. Iyon ang dahilan kaya nandito ako. Lolo Lee, mula sa production team ito para sa emotional damages ni Lee Xiaoya. Marami kaming mga lumang sapatos sa bahay kung gusto ni Xiaoya. Napakasama naman, panaginip lang pala ang lahat. May cellphone ba si Mama? Paano siya nakatulog niyan? Nang agawin ni Binatang Sheng ang nobya, nakita niya si Lee Xiaoya. Anak! Sa palagay mo, kung matuklasan ni Binatang Sheng ang katotohanan, pupunta ba siya sa lugar na iyon? Kamag-anak, katotohanan. Pupuntahan ko ang kanyang tiyahin at bibigyan ko siya ng 800 piso. Titiyakin ko na babantayan niyang mabuti si Lee Xiaoya para hindi na sila magkita ni Binatang Sheng kailanman. Ha? Naglakas loob kayong magplano laban sa akin? Magpakatino ka nga o magiging aso ka. Hoy binata, saan ka ba tutungo ngayon? Ayaw ba ni Mama na magbago ako? Kaya pupunta ako sa pinakamahirap na pamilya? Tama ang bahay ni Lee Xiaoya? Sinisira mo ang patakaran. Kinakausap mo ng patakaran ng binata namin. Hoy binata, hindi ka pwedeng umalis. Nakipagpalitan ka sa pamilya namin, kaya hindi ka pwedeng pumunta sa iba pang pamilya. Binata, hoy binata. Direktor, lagot na. Anong gagawin natin dito? Ito. Bakit ka pa tumatawag? Kaarawan ko ngayon. Jingya, may problema. Si Binatang Sheng, doon na tumuloy sa bahay ni Lee Xiaoya. Nawala ako sa gabi. Ngayon, anong gagawin, Jingya? Pag-iisipan kong mabuti. Sa tingin ko, kailangan kong bilisan ang pagpapalapit kay Binatang Sheng sa lalong madaling panahon. Personal itong gawa ng dalagita para sa iyo. Hinihintay kanyang umuwi, Ginoo. Pagkain ng bata, ganito lang niluto. Lolo Mayordomo, anong sabi ni tita? Sabi ng ginang ayos lang.
Halika po. Ano pa bang gusto niya? Labis po akong natuwa dahil pinuri ako ng aking tiya. Lolo Mayordomo, babalik na po muna ako sa aking silid. Inakala mo ba, gumuhit ka lang ng damit para sa isang ginang, pagkatapos ay nakuha mo na ang kanyang paghanga at nangakong tuturuan kanya ng personal? Bakit dito sa amin? Para kang isang ordinaryong tao? Paano ka ba talaga nakatakas at nanalo? Talaga, sobrang lakas ng tama ko. Bumalik sa dati? Bakit ito na naman? Ang tema ay pagbabalik sa pinagmulan. Grabe, ang ganda naman. Kuya ko, Licia Oya, simula sa araw na ito, dito na ako maninirahan sa inyong tahanan. bakit po? Halos lumuhod na ang mayor para di ako umalis. Tapos itong bata, magtatanong ng bakit. Ayaw mo ba kaming patirahin sa bahay niyo? Hindi po maganda sa amin, mahirap doon. Kung ganon, gusto mo bang sumama sa akin sa mas magandang lugar? Sige, doon na lang ulit sa bahay mo. Pero labag na yan sa mga alituntunin ng programa. Maraming salamat talaga. Ikaw dyan sa unahan, maayos ka lang ba? Sasabihan mo pa ba ang binata tungkol sa mga patakaran? Sino yan sa labas? Tara na nga. Sabi ng binata nyo, sa susunod na mag-record ng palabas, dito na siya titira. Kung dito maninirahan, dapat may bayad yan, hindi ba? Magre-record kayo ng palabas, ipapalabas ba sa TV? Dapat may karagdagang bayad kayo riyan. Kaya pala sinasabi na hindi mabuting tao si Licia Oya dahil ganyan din pala ang kanyang lolo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Sa sirang lugar na to, may bayad pa? Oo, pipirmahan ang kontrata. Akala nyo ba madali kaming lokohin? Binata, hindi ko yan kayang pagdesisyonan ng mag-isa. Kailangan ko munang tumawag sa ibang tao para hingin ang kanilang opinyon at permiso. Dito ako titira. Ayaw mo ba? Oo. May iilang tao ang nakapansin sa amin na ang mga titig ng lolo ni Licia Oya sa kanya ay tila may kakaibang pakahulugan at hindi angkop. Medyo nakakatakot, parang may panganib. Masaya ako, hindi ko lang inasahan na makikita kitang muli. Miss Shu, gusto raw ng binata lumipat sa pinakamahirap na pamilya sa nayon pero balita ay masamang ugali ang anak nila. Baka umasa sila sa pamilya Sheng. Ano sa tingin nyo? Hayaan na lang, kung di kayang ayusin ang ganoong problema, paano niya haharapin ang negosyo ng pamilya? Tara, teka lang, meron ba kayong pera? Gaano karami? Dahil sa matinding pagmamadali niyang makakuha ng pera, talagang kamukhang-kamukha siya ng kanyang tiyahin. Halika na, 20,000 lang? Ginagawa niyo ba kaming mga pulubi dito? Kuya, ano ang iyong ginagawa? Hindi ba pwedeng huwag mo na lang ibigay sa tiyahin ng pera? Kanino? Ibigay mo kay Shu, kay Tita Man, at saka kay Tito Bing sa nayon. Bakit sa kanila? Niloko sila ni Papa bago umalis para sa pera. Gusto kong ibalik yun. Ang bata pa niya, alaga niya lolo niyang may kapansanan, at binabayaran pa utang ng tatay niya, ang sakit isipin. Sundin mo! Sige. Kahapon, nagbigay ng 1,000 sa lolo mo ang production team, bayad pinsala kay Licia Oya. Ito ba ay nalalaman mo na? Lolo, binigyan ka ng team ng 1,000 kahapon. Bakit? Gusto mo bang kunin? Hindi pwede yan. Asa ka pa.
Ibigay mo sa akin ang pera para mabuhay ako ng maayos dito sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos niyan, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Ang aking ama ang amo ng Shengxi Group at ang aking ina kahit simpleng damit lang ang kanyang ipinagbibili, umaabot na ng 3 milyong piso ang kanyang benta. Naka-video ito, kaya sa tingin mo ba may kakayahan pa akong dayain ka? Lumapit ka? Tulong! Nakikita mo ba itong salapi na hawak ko? Ito'y kinamkam ko mismo mula sa kamay ng iyong lolo. Ano sa palagay mo? Napakagaling ko, hindi ba? Talaga? Nakakuha ka ng pera mula kay Lolo? Magaling ba ako? Siyempre mahusay ka. Parang Ultraman. Lumabas ka, maliit na oso. O, Li Xiaoya, simula ngayon, ikaw na ang bahalang mag-alaga sa akin. Sige. Pwede bang bagalan mo lang ng kaunti? Hoy! 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 Ganito lang ba tayo dadaan? Huwag nilakarin. Ano na? Gaano pa nga ba kalayo ang inyong paaralan mula rito? Kailangan pa ring lakarin. Lakarin pa. Kasi iikot ito ng isang buong ikot, tapos kalahating ikot pa, at makakarating na tayo roon. Hindi na kailangan. Mayroon pa bang iba? 1.5 oras. Sayang naman. Nahuli na ako ngayon. Hindi ko makukuha ang pulang bulaklak. Para saan ba yan? Pwede mong ipapalit sa ating guro para sa mga candy. Mahilig ka pala sa candy. Sige, kainin mo. May sira na bang ngipin mo? Ayoko ng candy. Para saan yung candy? Candy, pwedeng pera. Ang bawat sentimo ni Xiaoya ay bunga ng pagsisikap niya. Akin na, dadalhin ko. Wag na po, ang dumi niyan. Ayos lang, hindi ako takot sa dumi. Alam mo, dati sa isang music festival, naglublob pa nga ako sa putikan. Tumalon kami doon at napuno ng putik ang buong katawan namin. Ganoon, para mas maganda ang pakiramdam. Alam mo ba, akin na. Akin na nga yan, halika na, tayo nang lumakad. Tara na. Paglalakad sa bundok lang pala yan. Kung kaya ng mga bata, tiyak na kakayanin ko rin yan. Sabay tayong pumasok. Ako? Alam mo ba kung anong grade na dapat ako ngayon? Grade 6. Ako? Dapat 3rd year high school na ako ngayon. Nasa 3 baitang din ako. Iba ang 3 taon ng high school sa 3 baitang mo. Tara na, hatid na kita. Heto na nga at dumating na ang maliit na dilaw na sisiw. Hindi siya ang dilaw na sisiw. Ang aking ina ay nagsabi na si Li Xiaoya ay isang masamang babae, isang haliparot. Ano? Sino ka bang talaga? Sino ako? Bakit mo inaalam? Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo lang tamang asal? Sasampalin kita eh. Ako ang nanay niya, demonyo. Itong si Li Xiaoya ay isang pagsubok. Nakakatawa ka. Kuya, napakataray ng nanay ni Xiaoji. Baka pagbayarin pa tayo ng danyos. Huwag kang mag-alala, sagana ako sa pera. Sa dami ng pera na mayroon siya, pwede na akong maging tatay niya. Hindi mo kayang sabihin yan, Binata Sheng. Sino ba itong nanggugulo rito at gumagawa ng gulo at ingay? Nga pala, may narinig akong may show na ire-record dito sa Nayon. Kayo ba ang production team?
Aba, may dumating na marunong tumingin. Wala akong pakialam kung sino ka, pero paano mo nagagawang apihin ang contestant namin dito? Bitiwan mo siya. Hayaan na. Bakit ang duwag mo? Di ba ang yabang mo kanina? Nanay, gusto kong hanapin si nanay. Ano ba? Maulit, halika. Teka muna, sino ba ang dapat o gustong patayin o isakripisyo? Sino mang manakit sa anak ko'y papatayin ko. Nabaliw ka ba? Kilala mo ba siya? Paano ko malalaman? Hindi mo man lang alam kung sinong kinakalaban mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Halika na! Doon ka! Ayoko. Para sa isang walang alam na tulad mo, ang pakiramdam ni Sheng Yuxiao ay tiyak na magpapanginig sa iyo. Bilisan mo, umalis ka na doon. Kung hindi, kalimutan mo na ang lupa ng pamilya mo. Sige na, umalis ka na. Pasensya na, abala pa. Bakit mo ko sinusundan? Teka lang, hindi ka pa nga humihingi ng tawad sa akin. Di ba nag-sorry na ako? Ang sabi ko, hindi siya nagsorry. Kalmado pa akong nakarinig na tinawag ng iyong anak si Licia Oya na haliparot at sinabi mong ikaw ang nagturo sa kanya. Ngayon, paghingiin mo ng tawad ang anak mo kay Licia Oya. Itong bagay na ito. Ganyan lang talaga ang nakasanayan namin salita rito sa probinsya. Di ba? Kaming mga taga-probinsya, sanay na sanay sa ganyang salita. Walang hindi nakakaalam nito. Ganyan magsalita. Tawagin mo anak mo ng 3 beses na anak ng aso. Kalimutan na. Hindi ako anak ng aso. Hindi ako. Sige na. Ganun lang talaga ang ibig kong ipahiwatig. Kaya wag ka nang magtaka pa. Sarap! Sheng Yuxiao, ang galing mo! Gilaan mo! Xiaoya, totoo bang kapatid mo siya? Gusto ko rin magkaroon ng kuya na poprotekta sa akin. Ang kuya ko kasi, lagi lang inaagaw ang mga gamit ko, tulad ng notebook at ballpen. Sana siya na lang ang kuya ko. Hindi ko siya kapatid. Aalis din siya pagkatapos nilang mag-record ng palabas. At hindi na rin siya magbabalik dito sa lugar na ito. Aalis na siya at hindi na babalik kailanman. Kuya, kakain ka na ba? Oo nga pala, nakalimutan kong dalhin ang baunan mo para sa iyong pagkain. Kaya, heto, gamitin mo na lang ang lalagyan na ito. Parang may laso ng baunan na yan. Okay lang, sige. Mukhang okay naman na yan. Bakit? Anong meron? Yang baunan na yan. Pagkain ba yan na pwedeng kainin ng tao? Ano ba ang ginagawa mo diyan sa kinakain mo? Iuwi ko to kay Lolo para may makain siya. Naku, bilib talaga ako kay Licia Oya. Ang sama ng lolo niya, pero tinitipid pa niya ang pagkain para sa kanya. Narinig ko na kayong mga taga-syudad ay mahilig sa itlog. Para sa'yo to. Hay! Ang sweet talaga ni Licia Oya. Ang galing-galing talaga ni Licia Oya. Talagang napakadaling. Naku, si Licia Oya, umalis na't pumasok sa klase. Kaya ngayon, naging nakakabato na ang buong araw dahil wala siya rito. Ayos lang. Matagal kong titigan ang natutulog na mukha ni Sheng Yuxiao. Sinong nakakaalam kay Li Qingqing?
Magandang araw. Liking-ching, tama. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Mas gwapo at maginoo siya sa mga mayayamang nakilala ko noon. Pasensya na. Abala kami ng tiya mo. Di ka namin naasikaso. Komportable ka ba rito? Salamat sa pag-aalala. Wala kaming anak na babae, kaya ngayon sa wakas, mayroon na kaming isang magandang dalaga sa bahay. Ito kaya ang dahilan kung bakit inampon si Licia Oya noon. Bakit wala silang anak na babae? Ayaw bang magkaanak ni tita? Hindi yan dapat sabihin ng isang bata. Ibig kong sabihin, may magic wand ako para bigyan ng baby si tita. Ha. Hindi na talaga kailangan. Sapat na si Sheng Yuxiao para alagaan at pagkatiwalaan ng iyong tiyahin. Teka, kilala mo ba kung sino si Sheng Yuxiao? Si kuya ba? Tama rin namang tawagin mo siyang ganun. Ang dami-daming certificates na nakasabit sa pader ni kuya at saka ang galing-galing niya. Bakit po siya magiging sakit ng ulo ni tita? Pumasok ka sa kwarto niya. Paumanhin, sabi ni Lolo, kapag naiinip ako, pwede akong lumabas, kaya lumabas ako. Sige, hindi mo kasalanan to, pero bawal ka na ulit pumasok doon. Masama ugali ni Yuxiao. Ayaw niya may pumapasok sa kwarto niya. Hindi lamang masama ang ugali ni Sheng Yuxiao, kundi siya rin ay binihag at pinangay ni Licia Oya. Maupo po kayo dito. Pito, tubig. Salamat. Paano kung pagkatapos akong maging matanda, pwede ko siyang anakan si Sheng Yuxiao? Sino ba ayaw sa maalagang anak? Teka. Ako lang ba ang nakakapansin na parang ang weird ng pagsasalita niya ngayon? Ay nako, ang tanga. Hoy! Lono, bakit po kayo galit ngayon? Di mo ba nakita? Wow! Inaakala mo bang pinagagalitan ka nila? Ikaw ay isang walang puso na maliit na bagay? Bakit hindi ka man lang nagagalit? Paano malalaman kung demonyo ako? Di ako masamang babae, kaya di ako galit. Aba, di halatang maliit kang pilosopo. Ano ang pilosopo? Mangmang ba yun? Hindi. Ha? Bakit naman? Sandali, hintayin mo ako. Naku, kaninong pera ito? Kung magbibigay ka, bakit hindi mo ibigay lahat? Bakit? Wala kang ang maayos na tulugan tapos tatanungin mo ako kung bakit. Ay, oo nga. Ale, teka lang, baka magalit siya. Babalik na ako. Halika na. Halika na, bilisan mo. Dito ka lang natutulog? Paano pagdating ng taglamig? Hindi ka ba lalamigin? Para hindi masyadong malamig kapag ganito natutulog. Nasaan jacket ko? Ay, nandito lang. Hintayin mong matuyo tapos isuot mo para hindi ka ginawin. Sige, speaking of which, saan ka ba matutulog ngayong gabi? Dito na lang! Sige, galing. Dito, kumusta ang pakiramdam mo? Komportable ba? Hindi ka naman siguro mahihirapan matulog dito. Tama ba? Oo naman! Nung ipinanganak ako, umakyat ako kasama ang mga kaibigan ko sa Kilimanjaro. Sa mga tent lang kami natutulog, ang liliit, mas malaki pa ang kwartong ito kaysa sa mga iyon. Ano yung Kilimanjaro? Hindi makapaniwalang naaalala niya lahat ng buo, walang mali ni isang salita. Isa itong bundok. Sa susunod na magkaroon ako ng pagkakataon, dadalhin kita doon.
Licia Oya, aalis si Papa para magtrabaho, kikitain niya ng maraming pera, tapos babalikan ka, sige ba? Kinabukasan nga, sinira ng mga tiyutya namin sa baryo ang pinto ng aming bahay at sinabi nilang kinuha raw ni Papa ang pera nila at tumakas. Kaya ang mga matatanda ay nagsisinungaling din, hindi dapat maniwala sa mga sinasabi nila. Gabi na, matulog ka na, may klase ka bukas. Binata, di mo ba isasaalang-alang magboluntaryo para makaipon tayo ng puntos ngayon? Para saan ang puntos? Pwede mo ipagpalit ang puntos para sa cellphone? Ano naman ang masaya sa paggamit ng cellphone? Ha! Siya pa rin ba yung prinsipe nung bata pa siya na medyo pasaway at masungit? Hoy, bakit mukhang iba ang iyong buhok? Bakit ganun ang hairstyle mo ngayon? Kumusta? Ano nga ba ang ginagawa ng mga pasaway na batang yan? Wag na lang. Hindi naman siya makikinig sa mga batang babae. Tama ba? Bukas, sigurado. Ganyan din ang aayusin kong buhok ni Licia Oya, haha. Sa ulo niya, siguradong napakaganda at ang cute niyang tingnan. Transformation to, hindi ito laro, kuya. Si Licia Oya, naku po. May masamang balita. Si Licia Oya may masamang balita. Si Licia Oya may masamang balita. Anong nangyari, Tita Man? Yung bibi ni Xiaoya tumakbo. Pumunta sa gulayan ng tiyo mo. Naku, kapag nagpatuloy yan, kailangan mong bayaran ang tiyo mo. Paano naman nangyari ang ganito? Hoy binata, dahan-dahan sa pagtakbo, magasgasan ng kotse. Hoy, huminto ka. Mahal, habang wala ako tumawag ba sa'yo si Yuxiao? Hindi. Kakataka, hindi nga rin siya tumawag sa akin. Ang point system ng programa nila ay nakita ko na at hindi naman masyadong mahigpit. Sa husay ni Yuxiao, madali niyang makukuha ang karapatang gumamit ng cellphone. Anong sitwasyon? 2 araw pa lang siya doon at ayaw na niyang gumamit ng cellphone? Tingnan ang live stream para malaman ang sitwasyon niya, di ba? Haha. Curious din ako kung kumusta na ang sitwasyon doon ngayon. Ha? Teka, paano kaya ito mangyayari? Ano bang nangyayari? Hoy, dahan-dahan ka lang! Madulas ang daan, mapanganib! Ang husay mo. Hey. Ayaw makinig, sinaktan ako, Alice. Bakit parang tuwang-tuwa siya sa paghihip ng pato na yan? Kailan pa siya naging ganyan katiyaga? Hahaha, nakakatuwa naman ang pinaggagawa nila. Nakakatawa talaga. Nakangiti ka pa. Licia Oya, sobrang tapang mo naman. Ang bilis mong tumakbo kanina, paano kung nauntog ka? Baka mawala ka, alam mo ba yon? Bukas, iiyak din naman ako. Kadiri, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Silang lahat ang nagsabi. Ano ba talaga ang mga yan? Wala talagang mapagkakatiwalaan sa kanila? Ngayon, may gusto akong itanong sa iyo, Licia Oya. Mayroon ka bang malaking pangarap sa buhay na gusto mong abutin? Oo, siguro nga. Para sa isang bata,
marahil ay medyo mahirap intindihin ang salitang pangarap. Kung gayon, gusto mo bang magpatuloy ng pag-aaral hanggang ika-4 na baitang? Gusto ko! Kung ganon, grade 6, tuloy ka lang. Sabi ni lolo't lola, kailangan mag-aral. Dapat protektahan mo sarili mo at pahalagahan ang buhay mo para makapagpatuloy ka sa pag-aaral, di ba? Hindi ko na alam hanggang kailan ako tatagal. Siguro, kung mas marami ang pera ni kuya para sa akin, mas tatagal pa ang alaala ko. Kailan pa siya naging ganito kapasensyoso? Bihira lang yan. Bakit ang bait-bait ni Sheng Yuxiao sa kanya? Hindi ako makapapayag. Nakabalik na ba si tita? Mahal siya si Jingjing. Tita, sa wakas, nakita na kita. Gusto ko ang mga gawa mo. Nakita mo na? Nakita ko po ang Spider-Woman, The Cocoon, at Death of the Moon. Ang The Cocoon ang pinakapaborito ko. Nakakamangha at madarama mo ang matatag na diwa ng paglaya. Ito ay galing sa isang dakilang pintor. Ginagaya ko ang kanyang mga gawa at hindi ako kailanman magkakamali. Hindi ko talaga inaasahan to. Ang isang babaeng lumaki sa probinsya ay may ganitong klase ng kaalaman. Napakahusay talaga. Tita, may mali po ba sa sinabi ko? Sino nagturo sa'yo? Tita, ano po ba ang inyong sinasabi? Hindi ko po kasi maintindihan ang inyong nais iparating. Di yan salita ng bata. Grabe si Shuching, walang galang. Familiar ba sa'yo yan? Parang sinasabi ni Zhao Quan kapag nagkokomento sa iyong gawa. Hindi ko akalain na alam pala nila. Hindi ba masyadong mapuna ang nanay ni Sheng Yuxiao? Tama si Miss Shu, imposibleng kay Li Jingjing mismo nanggaling ang mga salitang iyon. Tita, may nasabi po ba akong mali? Huwag na po kayong magalit. Masama pakiramdam ko. Pahinga muna ako. Okay, Ting-Ting, may exhibit si Tia bukas. Ihahanda ko paligo niya. Okay lang, pero bakit kailangan pa ng tulad ni Sheng Yuxiao na personal maghanda ng pampaligo para sa asawa niya? Dun ka muna. Sige, ganun talaga. Walang masama sa pagtulong ng asawa sa kanyang kabiyak. Hay nako, ayoko na. Ang baho. Bilyonaryong tagapagmana napadpad sa baryo para mag-ayos ng kulungan ng pato? Tao ba'y baluktot o moralidad gumuguho? Bumalik ka muna at magpahinga. Iiwan kitang mag-isa rito para mag-ayos? Anong klaseng gulo yan? Sasamahan kita. Teka, bakit di mo sinabi na nag-aalaga ka ng pato? Di mo rin sinabi na nag-aayos ka ng kulungan. Ang baho dito, amuyin mo, masusuka ka. Nakakadiri nga. Tingin ko mamayang gabi hindi ako makakakain ng hapunan. Ikaw ba medyo nagugutom na? Oo, medyo. Lutuan kita. Ang ibig sabihin nito ay ang pakiramdam na para kang talagang walang kwenta o walang silbi. Kumusta? Masarap ba? Dahan-dahan ka lang, baka mabigla ka at mabilaukan. Oo naman, kumain ka rin. Sino kaya ang nagsabi nun?
Sinong nagsabi na hindi siya makakakain ngayong gabi? Si Sheng Yuxiao pala. Ay, huwag mo nang sabihin. Naramdaman ko na agad kaninang umaga na talagang mukhang napakagana mong kumain at mukhang gutom na gutom ka. Nandito nga siya. Kung ganito ako maghihilamos, makakalaban ko si Chinsui sa frog style. Ano yung Chinsui? Tao. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kahabang pangalan ng tao. Chinsui ang pangalan niya at sa susunod na makita mo siya, iwasan mo siya. Masama siyang tao. Sige. Kahit na sa tingin ko, hindi ko naman makikita yung sinasabi mong sino mang Chinsui na yon na parang imposible ko siyang makita o matagpuan. Sa totoo lang, may matinding pagdududa ako na magkukrus pa ang landas namin. Hoy, tingnan mo, Chin! Sinapian si Sheng Yuxiao. Nakakahiya naman, di ba? Pumayag siyang mag-record sa ganitong klase ng programa. Dahil ba sa kanya? Sino siya? Taga na yun sa show? Mga 6 hanggang 7 taong gulang. Dapat sa bahay ng kapitan si Sheng Yuxiao, hindi para isama ang aso sa kabilang buhay. Jin, alis ka? Hindi ka ba manonood kay Sheng Yuxiao kasama kami? Ayoko na lang manood, mga baliw. Punong-puno ng mga taong tulad nito, nakakahiya talaga. Pagkatapos mag-record ni Sheng Yuxiao, hindi ba't ang ganda ng pagbabago niya? Bakit hindi mo pa subukang ipahatid? Oo. Kakaiba ang ugali ng batang yan mula pagkabata. Madalas kong mapanaginipan na naging serial killer siya. Ayan, sige na, tama na yan, tama na. Huwag ka nang umiyak, ipadadala ko na rin siya ron sa'yo. Hoy, tinanong mo ba ang gusto ko? Hahanapin ko na ang contact ng production. Ma, hindi talaga ako pupunta. Nahanap ko na ang numero. Ang galing! Hello, sino po sila? Ako si Chin. Sino ba yang si Tycoon Chin? Sabihin mo nga kung para sa pakikipagtulungan ba itong tawag mo o ano pa, Mr. Chin. Sa tingin ko, maganda ang programang ito na pinapatakbo ninyo. Gusto kong ipadala ang aking anak sa inyo. Ano sa palagay mo? Mr. Chin, alam niyo bang nasa show rin si Young Master Sheng? Siyempre, kaya ko nga gustong ipadala ang anak ko dyan dahil nakita kong kasama siya sa show ninyo. Nako, pero ayon sa rules, isa lang ang pwedeng makipagpalit. Magkano pa ba ang kailangan kong idagdag na puhunan para mabago mo kahit kaunti ang mga patakaran ng palabas na ito? Sapat na ba ang 30 milyong piso? Kung kulang pa yan, dodoblehin ko pa. 50 milyon, 60 milyon. Nako, ang laking kayamanan. Pero paano kung baguhin ang patakaran at magalit sa atin ang pamilya Sheng? Ay nako, Ginoong Chin, hindi po talaga maaari ito. Dahil ayon sa regulasyon ng programa, isang panauhin lang po ang pwedeng makipagpalitan. Sayang. Si Young Master Sheng, sinuklayan si Licia Oya. Huwag kang maingay pero huwag ka. Yung pagsuklay niya, hindi mukhang napipilitan. Uy, kailan ba natin papalitan tong sirang payong na to? Ano ba tong walang kwentang to? Pag tinakpan mo ang kaliwang tenga, labas naman ang kanan. Narinig ko sabi nila, ang dami-daming tinda sa bayan. Baka may nagdedenta ng payong doon. Sayang, hindi pa ako nakakapunta sa bayan. Pag uwi mo, dadaling kita. Di ka pa nakakapunta sa bayan, paano mo na ibebenta ang kabuti dati? Si Uncle Dong sa nayon namin kumukuha ng mga kabute, binadala niya sa bayan para ibenta. Magkano kita sa isang baso? 3. 3 piso lang? 3 piso sa isang tasa. Ang binibili kong kabuti sa palengke, 40 piso bawat libra. Inaabuso talaga nila ang bata. Hindi ko na talaga matiis. Mukhang may problema ang buong baryo ng Ligia. Itong walang kwentang baryo na ito, umaasa pa silang mamumuhunan ako sa isang proyekto pagkatapos ng show. Maswerte pa nga sila kung hindi ko ito pasabugin. Young Master Sheng, huwag na po muna tayong tumuloy. Mukhang nagkaroon ng landslide sa unahan. Oo nga, landslide nga. Pero 2 araw lang naman siyang nawala, hindi niya napansin. Huwag ka nang malungkot, bumalik ka na at magpahinga. Young Master Sheng,
Bilisan mo, tumakbo ka. Nagkakaroon ng pagguho ng lupa. May dugo ka. May dugo ako? Bilis, tumawag ng ambulansya, maghanap ng stretcher. Sino nagpahiga kay Young Master Sheng? Bilisan nyo. Li Xiaoya. Halika rito. Bilisan mo. Young Master Sheng, ano ang nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Natakot ba siya? Dalhin mo siya rito sa akin. Hindi naman ikaw ang nakasugat sa akin. Kaya bakit ka umiiyak? Mamamatay ka na ba ngayon? Hindi ako basta-basta mamamatay. Nasugatan ka ng tumalsik na bato. Marami ang sugat. Linisin at pigilan ko muna ang pagdurugo. Ay, ito, kailangan bang tahiin ito? Oh, maraming tahi. Ayos lang yan, maliit na sugat lang sa balat. Naku, paano ko ba sasabihin ito kina Boss Sheng at Madam Shu? Maaari ba itong tahiin dito na mismo? Mas mabuting pumunta ng ospital sa syudad. Kailangan kong pumunta sa ospital. Pwede mo ba akong hintayin dito hanggang bumalik ako? Kuya, babalik ka ba? Maghihintay ako rito. Siyempre babalik ako, hindi pa nga tapos ang show. Talaga bang hindi ka mamamatay? Kaya mong makaligtas? Hindi. Tingnan mo nga itong itsura ko. Sa tingin mo ba ay mamamatay na ako? Young Master Sheng, halika na. Umalis na tayo. Kuya. Hala, Li Xiaoya, dugo mo pala yan. Bakit hindi mo sinabi na nasugatan ka rin kanina? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Masakit ba yan? Ayos lang po ako. Talagang ako'y isang malaking malas. Li Xiaoya, hindi ka malas. Pag-aaralan mo sa heograpiya balang araw na ito ay isang pangkaraniwang natural na kalamidad. Kuya, babalik pa rin ba siya dito sa atin? Oo naman, sigurado akong babalik siya. Ang natamo niya ay mga sugat sa balat lang at sa pinakamarami, makakalabas na siya ng ospital sa loob lamang ng 1 linggo. Naku, ang mga rating ay tumaas na sana dahil sa interaksyon ni na Sheng Yuxiao at Li Xiaoya, pero ngayon nagka-aksidente, mababawasan na naman ang bonus natin ngayong buwan. Sa totoo lang, ang dami na namang problema dahil sa nangyaring aksidente, kaya tiyak na mababawasan ang bonus natin sa buwang ito. Kumusta? May bakante na ba ulit sa show ngayon? Talagang mortal na kaaway ng pamilya Sheng, ano? Hanggang ngayon, iniisip pa rin ang pwesto sa palabas na ito. Ngunit, bakit muling nandito ang kayamanan ng silid na ito? Tara na! Si Sheng Yuxiao, anak ng Shengxi Group, nasugatan sa binti sa landslide habang pinoprotektahan si Li Xiaoya sa Exchange Life, kaya itinigil ang palabas. Ayos! Sa ganitong paraan, sigurado akong kamumuhian ng pamilya Sheng si Li Xiaoya. Diba? Hindi na siya magiging ampon ng pamilya. Tito, narinig kong nasugatan si kuya. Malala ba? Sugat sa balat lang, hindi naman malala. Bibisitangin ba natin si kuya? Gusto mo? Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagpunta si kuya sa baryo at hindi nasaktan. Nagkahiwalay din sina Li Xiaoya at Sheng Yuxiao. Kung bibisitahin ko siya kasama si Sheng Jun, tiyak na mas mapapalapit ako kay Sheng Yuxiao. Ang bait mo naman, tara na.
Si tita po, hindi po ba siya sasama? Abala siya. Kung di niya makikita si tita, malulungkot si kuya. Isang ina, tinatanggihan ng sarili niyang. Ano ang ginagawa ni Papa ni Yuxiao at ng magulang niya? Ha? Bakit naman? Baka naman hindi magkasundo ang mag-ina? Kung ganoon, nako, masisira lamang ang lahat ng aking pinaplano. Bilisan mo, umalis ka na. Uy, napansin niyo ba? Parang hindi pang 9 na taong gulang mag-isip si Li Jiangjiang. Jayi, 9 lang ako noon at puro laro. Wala akong pakialam sa ayaw ni Sheng Yuxiao na makita si Miss Shu. Hala, sira ba lahat ng daan? May maayos naman, pero may landslide sa bundok. Nasugatan ng anak ng pamilyang Sheng. May awa ang langit. Dito rin ba ako titira tulad ni Li Xiaoya? Oo, plano ng production team. Di maganda yan para sa kanya. Hindi ako kasing bait ni Sheng Yuxiao. Hala, si Jinsui. Si Young Master Sheng, sinabi pa lang huwag makipaglaro kay Li Xiaoya at heto siya, biglang dumating. Sir, narito po ang recording place. Mananatili po kayo rito ng ilang araw? Dito sa sirang lugar na to nakatira si Sheng Yuxiao, wala na bang ibang pagpipilian? Sa ngayon, wala pa naman po. Mukhang mas madaling kausapin itong si Young Master Sheng kaysa doon sa nauna. Sa palagay ko, magiging maayos ang pag-record. Sino ka ba talaga? Hindi ba nasabi sa'yo ng crew na umalis na si Sheng Yuxiao? Ako ang papalit sa kanya. Umalis na si Sheng Yuxiao, hindi na siya babalik? Bakit bigo ang bata? Ganon ba ako kapangit? Tingnan natin kung anong kayang gawin ni Li Xiaoya kay Jinsui. Si Jinsui, di yan papansinin. Ay, hindi sigurado. Masyadong marunong mambola yung si Li Xiaoya. Ha? Talaga? Umalis lang siya ng basta-basta? Tinaguan mo ko? Ang lamig ni Sheng Yuxiao ngayon, di ko pa nakita. Anong gagawin ko? Reality show to. Gawin niyo lang gusto niyo. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ka? Sa palabas. Teka, nasaan na yung isang tao? Si Sheng Yuxiao ba ang tinutukoy mo? Umalis na siya. Umalis? Hindi maaari. May pangako pa siya sa akin na hindi pa natutupad. Nakakabaliw. Kailangan kong tingnan kung ano na ang ginagawa ni Li Xiaoya. Agad na magbigay ka ng komento sa akin. Young Master, magpahinga na lang kayo. Masama sa inyo ang electronics. Huwag na magsalita, akin na. Sheng Yuxiao, tatay, bakit po kayo nandito? Siyempre para kumustahin ka. Kuya, dinalaw ka namin dahil nasugatan ka raw. Sinong kuya mo? Huwag kang ganyan. Kuya, ako po pala yung ka-exchange nyo. Ang pangalan ko ay Li Jingjin. Sakto, buti dumating kayo. Tingnan nyo tong binti ko, ang lala ng tama. 2 araw na ako sa ospital, kailangan ko nang umuwi. Gusto mo nang umuwi? Ano sa bahay? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Li Family Village. May cute na batang babae doon. Si Li Xiaoya. Alam niyo po? Napanood namin ng nanay mo ang palabas. Nakakatuwa. Alam niyo na, Li Xiaoya, di pwede kung wala ako, kailangan ko siyang alagaan. Si Young Master Sheng, parang hindi kinabahan magsalita. Hindi ka raw niya kaya? Oo, 2 araw na ako mula nang umuwi. Malamang ay 8 beses na siyang umiyak ng patago sa ilalim ng kanyang kumot. Ay, teka, ang kumot pa niya ay luma na at butas-butas, kaya't lumulusot ang hangin. Kailangan kong dumaan at gumawa ng bagong kumot para sa kanila. Nag-aalala sa akin si Li Xiaoya, kaya kailangan ko nang bumalik kaagad. Huwag mag-alala, Young Master Sheng, matatag siya. Yuxiao, napakatagal na nating hindi nagkita. Hindi mo ba gustong makapiling ang iyong ama kahit 2 araw lang? Sa oras na makabalik ako roon, araw-araw na tayong magkikita, hindi ba? Ha. Masama bang maging mabuti sa sarili kong ama? Sige, papayagan kitang bumalik pero hindi ngayon. Anong idig mo?
Kasi nandun si Chinsuy. Kuya, hindi mo ba alam? Sasama siya kay Licia Oya sa pagre-record ng show. Ano? Hindi pwede. Balik ako. Walang makakaagaw kay Licia Oya ko. Anong Licia Oya mo? Ang batang yon ay mayroong sariling mga magulang. Wala siyang mga magulang. Pero di mo pwedeng sabihin yan bastos sa bata. Hindi ko akalain na ganito kahalaga si Licia Oya para kay Sheng Yuxiao. Siguradong kasalanan lahat ni Licia Oya kung bakit nasaktan si kuya. Sinong nagsabi niyan? Ang gayong kayabangan, talaga namang magkapareho sila ni Shukyu yan. Bakit kaya ganyan silang lahat magsalita? Ikaw, ganyan din ba ang tingin mo? Parang masyadong nanunumbat yan. Obligasyon mong protektahan ang mahina, pero iba naman ang pagkagusto sa'yo. Gayunman, sinusuportahan pa rin ni Papa ang ginawa mo. Ibig sabihin, tumatanda ka na at nagiging responsableng tao. Kaya babalik ka na rin para protektahan ang mahihina. Huwag kang mag-alala, bilisan mo na. Tawagan mo na ang nanay mo. Nag-aalala na siya ng sobra sa'yo. At teka, huwag mo akong tawaging kuya. Si Kuya Sheng Yuxiao mo, siya yung ganito. Siya ay malinaw sa kanyang pag-uugali. Huwag mo na lang masyadong dibdibin yan. Kung gayon, paano ko naman kaya mapapaibig si kuya sa akin? Bakit mo naman siya gustong magustuhan ka? Bakit ba ganyan ang lagi mong gusto? Ako, gusto kong maging magustuhan ng lahat ng tao. Kinatatakutan kong mayroong taong hindi ako magugustuhan. Naiintindihan ko ang iyong iniisip, pero sa ugali ng Kuya Yuxiao mo, tila hindi iyon mangyayari. Hello, Ma. Pagalingin mo muna sugat mo bago ka umuwi. Inay, hindi ako ganun kahina tulad ng iniisip mo. Inisip mo ba ang mararamdaman ni Licia Oya? Kung uuwi ka ng ganyan, gaano kaya siya kalulungkot kapag nakita niya ang sugat sa binti mo? Inisip mo ba yan? Sige po, Nay. Aalagaan ko ang aking sarili at saka ako babalik. Dumating na? Opo, kararating pa lang niya. May kasama siyang batang babae. Maging maginoo ka sa mga babae. Kung hindi ka mapakali, pabili ka na lang ng regalo kay Papa mo para maibigay mo kay Licia Oya. Siguradong matutuwa yon. Opo, alam ko na po. Ang paraan niya para makuha ka, grabe hanga ako. Uy pa, sabi ni Mama, dalhan mo raw ng pasalubong si Licia Oya. Sige, ako na. Ano ang balak mong ipabili kay Licia Oya? Damitan mo siya ng damit, sombrero at sapatos. Ay oo nga pala, pagkain at gamot. Damihan mo na rin ang mga gamit sa eskwela. Kailangan din ng heater, malamig sa kanila. At saka, bumili ka ng bagong school bag. Butas-butas na kasi yung bubble wrap bag niya sa kalalaba. Pinapalipat mo ako sa kabilang kalye. Gawing tindahan na lang. Hindi ba't masyadong ini-spoil ni Sheng Yuxiao si Licia Oya? Sana'y suklian niya kabutihan ni Young Master Sheng. Sobrang sulit, si Licia Oya. Pa, di na ako makakapunta sa bayan. Hello, saan po ba kayo karaniwang kumakain? Sa sahig? Ano naman po ang inyong kinakain doon? Kailangan mong maghanap. Mag-isa akong maghahanap? Licia Oya, sulit talaga ang lahat para kay Sheng Yuxiao. Kung malaman niyang hindi mo pinansin si Chinsuy, siguradong matutuwa yon ng gusto. Ang totoo, talagang hindi niya pinansin si Chinsuy. Okay lang naman yan. Hindi siguro masama na makaranas ng kaunting gutom ng isa o dalawang beses. Kumusta? Iyo ba ang perang ito o bigay ng production team? Pwede ba nating gamitin ito para kumain? Hindi pwede. Ito, pautang. Bayaran ko ng doble mamaya. Hindi pwede. Ang pera na yan ay gagamitin para kay Sheng Yuxiao. Paano, papasok na ako. Teka, di ka ba mag-aalmusal? Sa school na ako kakain, libre naman doon. Teka, sandali lang. Sasabay na rin ako sa'yo. Licia Oya, dahan-dahan ka lang. Napakadelikado ng daang ito. Hindi ka ba talaga nag-iingat? Kailangan ko nang pumasok sa eskwela. Bakit ka naman nadapa dyan, Licia Oya?
Hayaan na natin silang dalawa ang mag-ayos niyan. Isa rin yan sa mga highlight ng show. Bakit ka naman tumakbo at dumagan sa akin? Ah, heto na ang hinahanap mo. Hindi mo ba gagamitin ito? Gamitin mo! Dalhin mo, punasan, tapos uwi ka na. Nako, pero wala namang paliguan sa bahay. Saan ba siya magpapalit ng bagong damit? Sumakay ka, hahanapan kita ng lugar kung saan ka makakaligo. Tita, pwede na ba ang 10 piso? Hindi pwede! May 10 ako! Ha? Wala akong ganong kalaking halada ng pera. Ay naku! Sino pa naman sa buong paligid na ito ang hindi nakakaalam na gumagawa ka ng kung ano-anong palabas? Sabi-sabi, nabayaran mo na raw ang lahat ng utang ng tatay mo. Sa laki ng kinikita mo sa palabas na, yan, malaking swerte mo na at hindi ako humihingi ng 100 mula sa'yo. Bakit mo siya binigyan? Masama ka, uminom ka ng suka. Sige, ibigay mo na sa kanya. Malilate ka na sa klase. Pwedeng malate sa klase, wag lang sobra magbigay. Hay, ibigay mo na yung 100. Babayaran kita ng 10 beses. Teka, 30 beses. Ay tama, ganun nga. Tingnan mo, ang mga taga-syudad ay talagang napakabukas palad. Licia Oya, bilisan mo, ibigay mo na sa akin ang pera. Apat na. Hoy, hindi ba't 100 ang napag-usapan? Grabe naman ang kakuriputan niya. Ang bata na yan, tuso nga talaga. Ang 100 ay sobra na. Kaunti lang ang pera ni Licia Oya. Napakahirap ng kanyang buhay at bawat sentimo ay pinagsisikapan niyang ipunin para sa utang ng kanyang ama. Kung siya ang Licia Oya na manloloko sa nayon, sa tingin ko tama lang ang ginawa niya. Bakit niya ibibigay ang lahat ng hinihingi nila? Sige na, ibalik mo lang 50. Ha? Bakit ayaw mo? 30 beses pa ibabayad ko. Ayaw mo pa. Kabaitan may kapalit, walang dahilan. Teka, sandali. Paano si Sheng Yuxiao? Mabait siya sa'yo. Bakit hindi mo matanggap? Magkaiba kayong dalawa. Paano? Basta magkaiba lang talaga. Ikaw at siya ay magkaiba. Ang cute naman pala ni Licia Oya kapag nagsasalita. Bakit si Yuxiao ang pinili niya para asarin kayo? Ihahatid ka pa niya sa eskwela? Hoy! Yayakapin ka? Bakit nagpapagalingan? Parang pinipilit ni Chinsui na suyuin si Licia Oya, hindi ba? Oh, mapapanood ba ng batang Ginoong Sheng ang palabas? Sobrang excited na akong makita kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Hindi ito ganun kaganda. Hindi niya ito siguradong magugustuhan. Hindi talaga maganda sa paningin. Naku, palitan mo ng mas maganda. Pakibigay sa akin ang iyong cellphone. Bakit ang cellphone? Tinext ko si Chinsui. Tinext mo si Chinsui? Kailangan sabihin ko sa kanya na huwag pabayaan si Licia Oya at bantayan siya sa pamimitas at pagbebenta ng kabuti. Makikinig kaya siya? Ayaw na ayaw niyang matalo. Kahit mamatay, di siya magpapatalo sa akin. Magaling, karapat-dapat na tagapagmana ng kinabukasan ng Shengxi, talagang mahusay sa pagkuha ng puso ng mga tao. Hindi ba't mortal na magkaaway sina Kinsui at siya? Paano niya napapayag si Kinsui na maging mabait kay Lincia Oya? Siya Oya, may makakain ba tayo ngayong gabi? Kumakain ka? Kakainin ko na to. Hindi ko inaasahan na ganito kasarap. Maganda ang lasa at tama lang ang tamis. Sa totoo lang, nagulat ako sa kalidad nito. Hindi ko akalain na makakatikim ako ng ganito sa lugar na ito. Masarap talaga. Masarap din pala ito. Ano yan? Wag na!
Kinain mo na? Kung kinain mo na, wag nang ilagay sa lata, kalawangin na sa loob. Ay, bakit hindi mo kainin ngayon? Hindi kaya para kay Sheng Yixiao yan? Sorry na naman! Regalo ni Sheng Daxiao kay Licia Oya. Si Licia Oya rin pala, may inihanda. Ang swerte ng mga bata, ang sarap sa pakiramdam. Iparating mo sa kanya sa pamamagitan ng text message na miss ko siya at tanungin mo rin si Licia Oya kung miss na rin ba niya ako. Mahalaga sa akin na makausap siya ng personal, kung posible. Gago! Ang tinutulugan ko ay si Licia Oya mismo ang nag-ayos, kaya humanap ka ng ibang lugar na matutulugan. Sana naman hindi ka nastolko tanga para isiping mabuting tao ang lolo ni Licia Oya. Huwag mong hayaang makakuha ng kahit anong pakinabang ang matandang yon mula kay Licia Oya. Kung wala kang gagawin, layuan mo si Licia Oya, baka mahawa pa siya sa iyong kasamaan. Huwag na huwag kang susuko, ha? Dahil ang inyong relasyon ay isang two-way street at kailangan ninyong parehong magtagumpay sa sitwasyong ito. Naku, talagang mas lalo akong naaawa kay Licia Oya ngayon. Ate, alam mo ba kung gaano kalamig sa labas mamayang gabi? 8 degrees? Kung sa kotse ulit ako, mamatay ako sa ginaw. Gusto mo ba akong mamatay? Kung ganon, huwag mong dudumihan ang kama ni Sheng Yixiao. Ngayon, para bang mas nauunawaan ko na kung bakit ganun na lamang ang pagtatanggol ni Sheng Yixiao sa kanya. Naku, ha? Kumusta? Namimiss mo ba ang nanay mo? Akala ko kasi araw-araw mong nakikita sa school yung ibang mga nanay na sumusundo sa kanilang mga anak. Kaya siguradong mas lalo mo silang namimiss. Naku po, ang sakit naman magsalita ng batang 7 taong gulang na to. Kaya pala hindi sila magkasundo ni Shen? Hindi ko siya nais. Sabi ng nanay ko, huwag ko na raw siyang isipin. Pagkatapos niyang pumanaw, naging simoy na lang siya ng hangin. Siya ang araw, siya ang ulan. Nakikita ko siya araw-araw, kaya hindi ko na siya namimiss. Napakabait siguro ng nanay ni Licia Oya, no? Hay, ang papa mo! Ayoko! Aha, mukhang talagang ayaw na ayaw niyang gawin yun. Parang ayaw na ayaw talaga niyang mangyari yun. Mukhang ayaw na ayaw niya talagang gawin ito. Paano kung tingnan natin ang buong paligid sa likod ng bintana? Tara na, lakad. Sa tingin ko ay maganda kung titingnan natin ang buong paligid sa likod ng bintana. Sige, lakad na tayo. Uy, walang laman. Wala nang mananakaw dito. Kayo po ba si Chin Xiao? Ako po ang barangay captain ng kalapit baryo. Haha, kapitan. Para ba yan sa mga mahihirap? Ay, hindi. Ipinunta ko po kayo. Gusto ko lang sabihin na yung kasama nyo sa show na ipinalit sa inyo sa syudad, apo ko po yon, si Li Jingjing. Anong Jingjing? Hindi ko kilala yan. Ayon sa rules ng show, doon po kayo sa bahay namin mag-shoot. Merong ba talagang ganyang alituntunin? Meron o wala? Bakit ako ang tinatanong mo tungkol dyan? Wala namang ganyan. Ay Ching Xiang, tingnan mo ang bahay na to, ibang-iba sa amin. Doon ka sa amin, may Simmons mattress, 24 na oras na mainit na tubig at internet pa. Ha. Hay nako, kung si Sheng Yixiao nga hindi interesado pumunta dyan, sa tingin mo magkaka-interes ako? Tsaka, ang hirap-hirap na nga ng Linxia Village. Bakit ang ganda ng kondisyon ng bahay nyo? Siguro binulsa mo yung tulong galing sa gobyerno, no? Ako? Meron? Ano ba naman yung mga pinagsasabi ninyo? Tama na, umalis ka na. Huwag mong isipin na hindi namin alam ang mga pinaggagawa mo ng patago.
Alis na. Ano? Anong pinagsasabi nyo? Hindi ko maintindihan. Si Licia Oya ay talagang kaibig-ibig at nakakaaliw. Pero bakit hindi siya ang napili sa simula? Bakit nga kaya hindi siya ang unang pinili, gayong siya naman ay napakabuti? Uy, bumalik na ba si Liu Xiao? Aba, syempre naman, hindi. Ang inyong kapitan sa baryo. Teka, madalas ka bang apihin ng buong pamilya ng kapitan ninyo? Bakit hindi ka na makapagsalita? Pinagbantaan ka ba nila? Mukhang ganun nga. Nakikinig ang tita ko sa kanila. Sabi ni tita, makinig din daw ako sa kanila. Gusto mo bang tulungan kitang gumanti? Mas magaling ako dyan kaysa kay Sheng Yuxiao. Pero wala akong maibibigay na kapalit sa'yo. Meron! Bigay mo lang sa akin ang regalo mo kay Sheng Yuxiao. Nakita ko kahapon na may nilagay kang candy eh. Hindi pwede. Kay Sheng Yuxiao yan. O sige, pero tandaan mo, pwede ka pang magbago ng isip. Di ako magsisisi. Sandali, Sabado ba ngayon? Wala ka bang klase, di ba? Pwede kitang samahan para magbenta ng kabuti. Ayoko hihintayin ko si Sheng. Dapat si Sheng Yuxiao ang sasama, pero okay na rin ako. Tara na. Naman sabi ng ayaw ko. Ayoko nga talagang sumama. Nay, ayoko talagang sumama. Uy, Qingxiao, anong ibig mong sabihin? Dadalhin ko si Licia Oya sa bayan para magbenta ng kabuti. Hindi yan sa plano. Gagamitin ko ang points ko. Pwede naman yon? Sige, sabay na tayong pumunta sa bayan. Tara na. Ay, nga pala, sang bayan ba nagpapagaling si Sheng Yuxiao? Anong ibig mong sabihin, Chin? Dadaanan ko na rin siya. Ininis talaga ni Chinsui si Sheng Yuxiao, ano? Uy, gusto mo bang makita si Sheng Yuxiao? Uy, Schwer, gusto mo bang manood? Tara na! Tara na. Teka muna. Sandali lang. Hintayin mo ako. Tara. Sige na, para makita mo na siya, sige na at umalis ka na. Gawin mo na, halika na at tayo'y umalis na. Grabe naman! Sino ba namang matino ang gagamit ng sasakyang nagkakahalaga ng $2 milyong para magbenta ng kabuti, ha? Nagbebenta ng kabuti! Nagbebenta ng kabuti! Anong ginagawa dito? Mayayaman talaga kung ano-ano ang trip. Lola, bili po kayo ng kabute. Sariwang-sariwa po. Naku, Ining, bakit kasama mo ang kuya mo sa pagbebenta ng kabute? Kasi po, hindi ko po sinasadyang nasira ang mga gamit ni kuya. Kaya, sinamahan ko po siyang magbenta ng kabute para makabayad po ako kay kuya. Napakabait na bata. Bibili rin ako ng kaunting kabute para igawa ng sabaw ang aking apo. Hay, kung ang apo ko lang ay kasing bait mo, ang saya siguro. O sige, maraming salamat. Salamat. Hindi pwedeng wala si Licia Oya. Magkano? Lola, 1 yuan na lang po. Hindi ganon ibinebenta ang ganitong produkto. Ito ay tinatawag na mantikang pinulupot. Nagkakahalaga ng 30 yuan kada kalahating kilo. Dito ka lang muna tumayo, kukuha lang ako ng timbangan. Huminto ka riyan. Ako nga pala yan, ha? Halika bata, kailangan mong matuto kay kuya. Malulugi ka sa ganyang pagnenegosyo, alam mo ba? Baka, may nararamdaman ka bang kakaiba? Opo, tito. Aba, mukhang maganda at dekalidad ang mga ito. Gusto kong bilhin ng lahat ng ito. Maaari mo bang balutin ang lahat ng ito para sa akin? Pakiusap? Uy, bata! Teka, ikaw ba yung anak ni Chin Haoming? Ikaw ba talaga iyan o nagkakamali lang ako? Bakit? Gusto sana kitang makausap tungkol sa negosyo.
Tama, pasensya na. Aray! Kuya, ito po ang binili ng tiyuhin namin para sa inyo. Ay, may kapatid na pala siyang babae ngayon. Kuya, anong nangyari sa'yo at bakit ka nagkakaganyan? Licia Oya, halika rito. Bakit ka naman naparito? Hindi ko inaasahan na makikita kita rito sa lugar na ito, ah? Ah, kuya, ito'y para sa'yo. Regalo mula sa amin. Ito ang candy na nakuha niya kapalit ng maliit na pulang bulaklak. Hindi niya ito ipinagpalit ng pera. Sa halip, itinago niya ang lahat ng ito para sa akin. Maraming salamat sa iyo. Pinili ko to para sa'yo. Ang daming bagong damit para sa akin ba lahat ng to? Siyempre, itong pera, lahat sa'yo. Nagustuhan mo ba? Opo, gustong-gusto ko. Teka, paano ka pala nakapunta rito? Dinala ka ba ng staff? Ako ang nagdala sa kanya rito. Ikinagagalak kong sabihin na tayo ay lumayo sa kanya. Hindi tayo makikipaglaro sa kanya. Pero may itatanong ako sa iyo. Binastos ka ba niya o inaway ka? Licia Oya, naalala mo pa ba ako? Ako, hindi kita kilala? Hindi mo ako kilala? Hindi iyan posible? Siguradong sigurado akong kilala mo ako. Ang pangalan ko ay Yu Jingjing. Nang magkatabi sina Licia Oya at Li Jingjing, bigla kong napagtanto na talagang labis ang paghihirap ni Licia Oya sa kanyang buhay. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng matinding awa at kalungkutan para sa kanya. Aray ko! Alam ko na! Dinamaan mo ako. Ah! Ang sakit talaga ng tama. Parang gusto kong matumba dahil sa lakas ng pagtama mo. Hindi ba yan yung malas na batang ulila? Pinabayaan pa ng lolo niya na gumalagala. Kapag nasagasaan yan, malilintikan pa yung driver. Dinamaan mo ako. Ikaw na maruming bata ka. Ay nako, kinabahan din ako. Ang dami pala niyang kamag-anak. Halika na, umalis na tayo rito. Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Sabi niya, di ka niya kilala. Bakit ka namimilit? Kailangan ko pa bang makipagkamag-anak kay Licia Oya? Gusto ko lang magpanggap na kamag-anak sa harap ng kamera. Naalala ko na, noong nakaraang taon, nang umuwi ka sa baryo, sinipa mo ang bato sa daan at tinamaan mo ako rito. Pagkatapos, tinawag mo pa akong madungis na bata at sinabihan akong lumayo sa iyo. Napansin mo, no? Wala hindi ko na matandaan. Kung meron man, siguradong hindi ko sinasadya. Ha, ang husay mo talagang umarte. Wala akong pakialam kung sadya o hindi. 1 taon na ang nakalipas. Alam mo ba kung gaano kalalim ang pinsalang yon? Teka, nagsorry ka ba sa kanya noon? Ako, bakit ba kayong lahat ay nagmamadali na ipagtanggol si Licia Oya? Kung meron man akong nagawang mali, humihingi ako ng paumanhin. At pati na rin sa nangyari kanina, humihingi rin ako ng paumanhin. Binati kita kasi sinabi ng magulang ko na magkasama tayo sa parehong programa. Sabi nila, kaawa-awa ka raw. Kung sakaling makita kita, gusto kitang alagaan. Pero ayaw kong alagaan mo ako at ayaw ko rin na makipaglaro sa'yo. Tama, huwag tayong makipaglaro sa kanya. Tayo lang dalawa ang maglalaro. Siya o yan, patawarin mo na ako please. Umalis ka na. Sinasabi ko, umalis ka na. Malapit na ang takdang oras. Tara na, Xiaoyan. Ano? Hindi pa naman huli para sa mga mag-aaral, hindi ba? Kung ganun, sige, dito na lang matulog si Li Xiaoyan ngayong gabi. Kasi, wala naman tayong pasok bukas. Tama ba? Pero ako, nasa bahay pa ang tita ko. Alagaan mo siya.
Ako pa ang mag-aalaga sa kanya. Hindi ka ba natatakot na baka hindi na niya masilayan ang sikat ng araw bukas? Ikaw talaga. Buong puso ko siyang aalagaan. Kung ganon, malinaw na ang lahat. Li Xiaoya, dito ka na matutulog ngayong gabi. Total, wala namang pasok bukas, hindi ba? Sige. Chinsoy, aalis na ako. Alis na. Tama na ang hula mo. Siyempre, ang pinakasobrang tao sa bahay na to ay si Chinsoy. Totoo nga, nasabi mo na ang lahat. Hindi ko talaga inakala na mangyayari ito. Sakto at sapat. Kuya, pwede mo bang pakisabi kay Xiaoya na huwag na siyang magalit sa akin bukas? Kailangan ko siyang makausap. Dami mo naman, kuya. Wala po, kuya. Gusto ko lang namang makipaglaro sa inyong lahat. Makipaglaro sa amin? Maging si Lin Xiaoya, ayaw na niyang makipaglaro sa atin. At ikaw, huwag mo na akong tawaging kuya mula ngayon. Lin Xiaoya, bakit ganito? Kanina lang ay gustong-gusto pa naman kita. Ano ang nangyari at nagbago ang lahat? Hindi ko talaga maintindihan. Hello, Jingjing! Lolo, paalisin niyo na si Lin Xiaoya sa lalong madaling panahon. Paalisin? Saan siya pupunta? Ulila siya. Kung nais mong umunlad ang ating pamilya, kinakailangan na si Lin Xiaoya ay umalis na mula sa iyong piling. Sige, mahal kong apo. Hahanap si Lolo ng paraan. Lin Xiaoya, ang maliligayang araw mo. Naku, malapit na talaga itong matapos ang lahat. Kuya, may nag-aalaga ba sa'yo at namangasiwa sa mga pangangailangan mo? Meron, dumating si Papa. Kaso, may trabaho siyang kailangang asikasuhin, kaya bumalik siya agad sa hotel. Bakit? Hinahanap mo ba ako? Masakit pa rin ba yan sa'yo? Hindi na masakit, matagal na. Oo nga pala, itatanong ko lang, sigurado ka bang hindi ka naman sinaktan ni Chinsui, di ba? Hindi ko siya kalaro, ako ay. Pero ano ang ibig sabihin yan? Kaninang umaga, magkasama kaming nagbenta ng kabute. Nagbebenta kayo ng kabute? Magkano nabenta? Kung di maubos, tutulungan kita. Naubos na. Naubos na lahat? Magkano ang halaga ng lahat ng benta? 331. Tara, tutulungan ka namin magbenta. Gusto kong magbenta kami ng kabute ng magkasama at hahatiin ko sa kanya ang pera. Ibibigay mo sa kanya? At bakit mo naman siya bibigyan? Sige, ibibigay ko rin sa'yo ang bahagi mo. Sige, ako na ang bahala sa pagkain. Ipaghahanda kita ng masarap at paborito mong lutuin. Ito, ang tawag dito ay French fries. Ito nga, chicken strips. Tapos ito, yung mga onion rings. Kapag kinain mo ang mga to, samahan mo pa ng malamig na Coke. Talagang napakasarap yan. Pagkain niyo yan sa syudad. Wala pa yan. Kung sasama ka sa syudad, araw-araw kitang dadalhin sa mga mamahaling kainan. Kakaunti pa rin talaga ang nabibili dito sa Xiaohe. Bili ng bago kung marumi na. Ayos lang yan. Kapag nadumihan ang damit, lalabhan lang yan para luminis ulit. Minsan, hindi pa ako nakasuot ng ganito kagandang damit. Sobra akong nadadandahan dito. Hayaan mo, sa mga susunod na araw, bibigyan kita ng mas magaganda kaysa rito. Ilabas mo ang mga paa mo. Grabe, ganito pala kasarap at kaganda ang pakiramdam kapag may nag-aalaga sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. Okay? Oo, talagang komportable ako dito. Ba uli?
Purong mamahaling klase ng sigarilyo ang mga yan. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong sunugin ang mga yan. Hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Sigurado ka ba sa iyong ginagawa? Ibigay mo na lang sa tatay mo. Kay buti-buti talaga ng puso mo. Mali nga yun. Binigyan ako ng 1,000. Sabi ni Sheng Daxiao, kahit magkano raw ang hingin ko, ibibigay niya. Sabi pa niya, bilyon-bilyon daw ang halaga ng tatay niya. Bilyon-bilyon, baka kulang pa, di na mabilang. Sinungaling. Naniniwala ka? Kailan sa niya pinansin? Umalis na siya, di mo ba babawiin? Hay! Sige, Oldly, hindi rin naging madali sa'yo nitong mga nakaraang taon. Kinuha ni Lin Xiaoya ng pera sa production team at ibinigay agad sa kanya. Nakakuha ka ng malaking pera. Galit ka ba? Hindi ako galit. Ako nang bahala. Bibigyan kita ng 5,000. Hindi, 10. Ikaw, Xiaoqiang, kapag nagawa mo ang bagay na ito, bibigyan ka niya ng malaking halaga ng pera. Kaya, tulungan mo muna akong ilagay ito. Sige, gagawin ko to para sa'yo. Yung manlolokong si Lia to, pagkatapos niyan, hindi ko na kayo guguluhin pa. Anong kinukuha mo? Sandali lang, bakit ka ba ganyan kabilis kumilos? Ano ang dadalhin? Sa bahay? Bukod sa pag-aalaga kay Lia, ang mga pato at manok, kami ay hindi rin. Hindi magpapakain. Hindi talaga kami magaling dyan. At kung hindi dahil sa bata, tayong mga matatanda, parang mas walang muwang pa kaysa sa isang bata na tulad ni Li Xiaoya. Oo, medyo magulo rito. Ang totoo niyan, paubos na talaga ang oras, malapit nang magsimula ang live broadcast. Ngayon, kailangan ko nang gumawa ng mga bagay-bagay. Hayaan na lang natin yan, ganito na lang ang mangyayari. Babalik na lang ako mamaya para dito. Naku, nakakagulat naman ito. Kailangan nating ayusin kaagad ang mga bagay-bagay bago magsimula ang live broadcast. Salamat sa pangunawa mo, Qin Daxiao. Kung nalaman lang sana niya na ikaw ang kumuha kay Miss Lee, baka hindi na siya maging ganito kabait kausapin. Halika na. Huwag kang umalis, uy. Ito ay para sa iyo kaya hawakan mo na. Sa'yo na lang yan. Hindi pwede. Sa susunod, may pera ka ng pambili ng pagkain. Ayaw niya akong kausapin, ano? Xiao Yuer, punta tayo sa bahay ng kapitan. Anong gagawin? Sa mahirap. Sa mahirap? Sige, naalis na ako. Sandali, gaano ba talaga kalayo ang bahay ng kapitan ng baryo, ha? Bumalik ka. 4 na kanto. 4 na kanto? Hindi naman gaano kalayo. Bilisan mo. Tita at si Tito. Anong iniisip mo? Tio, hindi madaling mag-isa kang magtaguyod ng isang pamilya ng mga manloloko. Hindi rin naman madali ang buhay nila. Mas mabuti pa, ipagbili mo na lang siya sa anak ko para maging asawa niya. Pauwiin mo na ako. Kung hindi, may maghahanap sa akin. Hindi ka na nila hahanapin. Sumama ka na lang sa tiyo mo para guminhawa ang buhay mo. Ayokong sumama sa'yo, pauwiin ako. Huwag kang magingay. Madilim na, hindi na kita makita.
bantayan niyo siyang mabuti. Huwag bigyan ng kumot at huwag bigyan ng tubig. Ikulong niyo lang siya ng ilang araw at siguradong susunod na yan. Tita, susunod na po ako. Huwag niyo po akong itali. Hindi po ako pwedeng itali. Sabi niya, magaling siyang magpaawa. Pero sa totoo lang, punong-puno siya ng kalokohan. Ay, naku, ang sakit naman. Ay, patay na. Tapos na talaga. Naloko na. Yari na. Oo nga pala, nakalimutan kong bilhan si Licia Oya ng bagong school bag para sa kanya. Titingnan ko lang kung ano na ang pinagkakaabalahan ni Licia Oya. Pakiabot nga sa akin ang tablet, mabilis. Kasunod ng isa pang sitwasyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari o ano kaya ang susunod na yugto? Sandali, nasaan na si Licia Oya? Narinig ko kanina si Auntie Lee, inutusan niya si Licia Oya na pumunta sa punong barangay para kunin ang tulong pinansyal. Ang village chief na yan, imposibleng tulungan niya ang pamilya ni Licia Oya. Tara, sa Lia Village. Boss, Master, hintayin niyo ko! Dalawang oras na ang nakakalipas. Bakit hindi pa rin nakakauwi si Licia Oya? Qingzhao, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang village chief upang tanungin kung ano ba talaga ang nangyari. Hello, village chief. Bakit hindi pa rin umuuwi si Licia Oya? Ano ba talaga ang nangyari? Ano? Paano? Nangyari, Qingzhao, sinabi ng village chief na hindi raw pala talaga pumunta sa bahay niya si Licia Oya. Saan kaya talaga nagpunta si Licia Oya? Baka may nangyari na talagang masama. Halatang gawa-gawa lang to ng production. Baka sadya nila itong ginamit para linisin pangalan ni Licia Oya. Nasa bahay ng village chief. Ikaw, huwag kang magsinungaling sa akin. Maniniwala ka ba kung tatawag ako ng pulis na yon? Huwag! Sinasabi ko sa inyo, hindi naman ganun kasama ang village chief. Sigurado ako dyan. Doktor, parang awa niyo na, pakiusap. Bigyan niyo lang po ako ng kahit kaunting tubig. Kung hindi kaya, ipatingin na sa doktor. Paano magiging asawa ng anak natin kung ganyan ang sakit niya? Parang isang ibon, ngunit hindi ito makakanta. Anong klaseng ibon yan? Naku, napakamalas naman talaga, Qingyue. Bilis! Hindi ba't siya ang batang babae na nagtitinda ng kabuti kasama ang kumpanya nitong? Dali, ihahatid ko siya sa pintuan. Pare, kumusta? Dudaway ang pangalan ko. Uy, tingnan mo, ang kakaiba naman ng taong yan. Sino ka ba? Daga. Sobrang antok na antok ang bata. Huwag nating guluhin ang kanyang mahimbing na pagtulog. Kung hindi ay baka hindi na siya magising pa. Nagkasakit ba ang munting dalagita? O nasugatan siya? Sandali! Punyeta! Isa itong human trafficker. Paano ninyo pinalaki ang mga bata? Dati-rati, inaalagaan siya sa bahay ng lola dahil hindi alintana ng mga matatanda sa bahay. Teka lang, bakit hindi pa rin siya nagigising? Ang lalaking ito ay hindi pa rin bumabalik sa sarili. Tingnan mo, bakit ka nagmamadali ng ganyan? Ako. Ako ba ang iyong tito ngayon? Bakit ka naman masyadong nagmamadali? Hindi kasi. Naku, ang totoo niyan, pinaghihinalaan ko na may problema yung lalaking yun sa loob. Sa tingin ko rin, hindi talaga siya isang mabuting ama. Sabi niya, siya raw ang ama. Paanong nangyari yun? Paano niya nagawang sabihin yun? Ang lalaking yun ay may malaking problema talaga.
Pinaghihinalaan ko nga na siya ay isang human trafficker. Kailangan na naman gumastos ng pera. Nakakainis talaga. Lalabas muna ako para manigarilyo. Tamang-tama. Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakaalis sa ganyang kalagayan. Saan pa kaya siya makakapunta o makakatakbo? Pagkatapos nito, babalik tayo at magsasagawa ng masusing pagtatanong. Kinakailangan nating malaman ang lahat ng detalye sa pangyayaring ito. Bata, yung lalaking nakita mo kanina, tatay mo ba yun? Maraming salamat sa paglabas mo sa akin. Ako na ang hahawak nito ngayon. Talaga bang hindi mo siya tunay na tatay? Hindi ko po siya tatay. Kung hindi mo talaga siya tatay, magsusumbong ako sa pulis na yun din. Hindi ito pwede. Siya po ang aking tito. Pakiramdam ko ay kumuha din siya ng pera niya. Kung ganoon, maaaring ituring lang ito bilang isang pribadong usapin ng pamilya. Ibabalik ka lang sa tita mo at muling ibebenta ka na naman niya. Diyos ko. Ano ang gagawin? Teka lang, kilala mo ba si Dudaway? Sinabi niya sa akin kanina na baka ikaw ay biktima ng kidnapping at pagbebenta ng isang human trafficker. Sino si Dudaway? Huwag kang mag-alala, samahan kitang hanapin siya. Ikaw pala yan! Hoy, naalala mo pa ba ako? Ang lalaking yun, masamang tao, tama ba? Gusto mo bang tulungan kitang kontakin si Chinsho? Masamang tao nga siya, pero hindi ko naman alam ang numero ng telepono ni Chinsho. Naku, teka. Ay, oo nga pala, hahanapin ko si Sheng Ying. Siya ay nakakonfine din dito sa ospital na ito. Tama, hanapin mo siya. Ipaubaya mo sa akin. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa banyo, halika. Sabi ko, sinaktan mo ba ako? Oh, wag kang magulo, wag kang magulo. Naku, sabi ni Xiaohei, nababaliw na raw siya. Sabi mo, isa kang walang kwenta, hindi mo na matakpan ang tenga mo. Naku, hipag ko. Diyos ko, ang kailangan nating gawin ngayon ay hanapin si Xiaoya. Kung magtatagal pa, baka huli na ang lahat. Tama, young master, dapat hanapin na natin si Kun Hao siyang sa lalong madaling panahon. Baka mahirapan tayo sa paghahanap sa kanya kapag nagtagal pa. Sige. Pasok, dito kayo. Grabe, kinabahan ako sa inyo. Huwag kang mataranta. Kung mamatay ka man, huwag kang gumawa ng eksena na magpapahiya sa sarili mo. Serena, nasaan si Xiaoya? Hindi ko alam, hindi ko talaga. Hindi mo naman sinabing huwag kong sabihin. Alam ko. Kung ayaw mo, hindi ako mag-aalangan na ipakita sa iyo kung ano ang tinatawag na body language. Bagamat alam kong madalas mong nasasaktan ang aking damdamin at ramdam mo ang aking emosyon. Nabalitaan ko na kalalabas mo lang sa promosyon, kaya hindi ka na pagtatawanan ng iba. Ako mismo ang nagtanggal ng sama ng loob sa anak niya. Ito ay seryoso. Matinding pagpayag na ibigay ko sa kanila. Ngunit kung may tumawag at sasabihin sa akin ngayon na kailangan kong makipag-usap sa kanya at itatanong niya kung nasaan ako, sasabihin kong pupunta agad ako roon. Kaya naman, hinanap ni Li Xiaoya ang bagong ospital at doon nga niya nahanap. Kung ikaw ay pupunta sa ospital para magpabakuna, baka sakaling mapatawad ka niya at makalaya ka sa iyong mga kasalanan. Ano ang iyong sinasabi? Anong nangyari? Ayos lang ba ang lahat? Nagising na ba siya? Ay, salamat at nagising ka na. Maraming salamat sa Diyos. Kung nagtagal pa ang pagtulog mo, baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Salamat at maayos ka na. Anong nangyari sa'yo? Oh my, you gave us such a scare. How are you feeling now? Don't worry, you're safe now. Oh, salamat sa Diyos. Nagising ka na. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Hindi ka gumigising. Uminom ka muna ng kaunting tubig. Tingnan mo ang bibig mo, napakatuyo na.
Mr. Xiang, bilisan mo, itanong mo, nasaan ka na? Sino nga sa loob? Sigurado ka bang si Li Xiaoya yan? Oo, sigurado ako. Nasaktan ba siya? Hindi siya nasaktan kung ano-ano lang ang pinagsasasabi niya. Sir, may kasama siyang tao roon. Naiintindihan ko na. Ito lang pala ang problema. Habulin mo pa ina mo? Bakit kami pinapansin? Gusto lang naming mas maging walang hiya siya. Li Xiaoya, grabe ang gulat na ibinigay mo sa akin. Halos ikamatay ko sa takot. Kuya, hindi ko dapat ginawa ito. Hindi ito tama. Li Xiaoya. Ano to? Li Xiaoya, tawagin mo ang doktor. Doktor, ikaw nga pala yan. Oo, ako nga. Nalaman niyo ba kung sino ang dalawang kabataang iyon kanina? Ang isa ay ang nag-iisang tagapagmana ng Shengxi Group at ang isa naman ay ang nag-iisang tagapagmana ng SKP. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat? Ano po ba ang ibig sabihin yan? Nagpapasalamat siya sa atin dahil binigyan natin siya ng pagkakataong mag-rescue ng tao sa bundok. Nakakatakot naman, grabe. Nalason pero kaunti lang ang dosis, agad ihanda para sa gastric lavage. Nalason? Malinaw na ang ebidensya, kaya ngayon din ay dadalhin na namin ang suspect sa istasyon. Tita Lee, narito ka na pala. Akala ko hindi ka makakarating. Tapos ang gastric lavage, 12 oras bantayan. Kuya, ikaw ba talaga yan? Hindi kaya nananaginip lamang ako sa lahat ng ito? Ako nga ito, at hindi ka nananaginip. Narito ako upang sagipin ka at ngayon ay lubos ka ng ligtas. Xiaoya, kanina pa kita hinahanap at nag-aalala ako sa iyo. Alam ko na pupuntahan mo ako at hahanapin mo ako. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi na kita hahayaang mawala muli. Talagang sisiguraduhin kong lagi kang nasa tabi ko. Sa masamang ugali mong yan, may aasa pa rin pala sa'yo. Si Xiaoya, kailangan kong ipatingin ang mga mata niya. Sandali, nagre-record na. Labas, huwag mong istorbohin ang tulog niya. Oo, Mr. Sheng, nag-aalala sa kondisyon ni Xiaoya kaya... Sige na, pero manatili kayong tahimik, maaari pa rin kayong gumawa ng ingay. Sige. Bilang ina, di ko kayang panoorin to. Mauuna na ako. Teka, anong nakikita ko? Si Chin Sui, may dalang malaking palanggana papasok. Ako na. Nako, kaya naman pala mag-alaga ng tao. Tama! Pareho silang binata. Walang dapat pagsabihan. Dati, si Li Xiaoya pa nga ang nag-aalaga sa kanila. Biglang naging interesante. Panoorin silang mag-away para alagaan si Li Xiaoya. Kaya kong panoorin ito buong taon. May ideya ka ba, Master Chin? Hindi ko nababasain leeg niya. Nakapag-alaga ka na ba? Puro ka salita. Inalagaan ko nga rin yung aso na inalagaan ng nanay ko noon. Inihalin tulad mo si Li Xiaoya sa aso? Ni aso di mo inalagaan. Bangon, gising, bangon. Dali, patahanin mo muna. Teka, paano ko to papatahanin? Sabihin mo lang sa kanya nandito si Mama. Ang aking ina, yon? Oo, at nandito din naman ako. Hoy, Li Xiaoya, ang iyong ina ay narito na at naghihintay. Grabe naman, ha 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 ha.
Kitang-kita na ang reaksyon niya sa mukha. Ha. Hahaha, hindi ko na talaga siya gusto. Nawala na ang aking pagtingin sa kanya. Si Xiao Ma ay dumating na rito. Nakakita kami ng nakalalasong uranium sa tumbler ng pinsan ni Licia Oya. Sila, gusto nilang pumatay ng tao. Itinanggi nila ang paglalason pero umamin ng lolo ni Licia Oya. Sabi niya, ang puno ng Lee Village ang nag-utos nito at may 5,000 piso siyang matatanggap bilang kabayaran. 5,000! Ipagbibili niya si Licia Oya sa halagang 5,000. Baliw! Huwag kang mag-alala, mayroon na tayong testimonya nila. Kahit hindi umamin ang hepe, maaari pa rin natin siyang idemanda. Kaya si Lolo Lin ang may kagagawa ng aksidenteng ito? Pero sarili niyang apo yan. Paano niya nagawa yon? Salamat. Pero may dapat ka ring malaman, kahit mapatunayang nagbebenta sila ng tao dahil ang lolo niya lang ang tanging tagapag-alaga ni Licia Oya, iendorso ng batas ang mas magaan na parusa. Ako ang bahala kung paano ko sosolusyonan ang bagay na ito. Pwede naman siyang ampunin. Oo, ne. Ingot. Nandito si Mama. Ampunin ni Sheng Yuxiao si Licia Oya? Hindi ba't 17 pa lang siya? Baka hikayatin niya ang magulang na ampunin si Licia Oya. Mga kapamilya, naintindihan ko na ang kay Licia Oya. Binayaran ng lolo ni Li Jingjing ang lolo ni Licia Oya para ipagbili si Licia Oya sa isang malayong tito. Nang mabuking, wala nang naisip na paraan ng lolo ni Li Jingjing, kaya pinabugbog niya si Licia Oya sa tito. Ngayon, naisip ko, kaya pala maluwag sa bulsa si Li Jingjing sa palabas dahil apo siya ng kapitan ng barangay. May maliit pa silang bahay, maluwag sa bulsa na binili ng pera. Inanunsyo ng Shengshi Group na aampunin nila ang bata. Bakit inampun pa rin si Licia Oya? Bakit mas malala pa ang sitwasyon ko kaysa dati? Sir, ma'am, nakabalik na po kayo? Nakita mo ba ang balita online? Ang pamilya ninyo ay talagang... Oo, kasalanan namin ito. Nagkatala kami kay Licia Oya. Kaya naman, pakiusap. Pakawalan niyo na ang aming lolo mula sa bilangguan. Dalhin siya sa kwarto. Lolo niya, ginawa yon, tapos ipapalit pa rito? Di maganda sa pamilya, Sheng. Malapit nang matapos, kaya tiis na lang. Magkakaanak na tayo ng babae, kaya tanggapin mo na. Di na makapaghintay. Gusto ko nang iuwi agad si Xiao Oya. Ipagpapatuloy pa ba ang pag-record? Oo naman, talagang kailangang sundin ang kontratang pinirmahan natin. Kung ganun, sasama pa ba siya? Siya? Siyempre hindi na. Limitado lang ang slot sa show. Isipin mo na lang, paalam, Chin-Sheng. Ha? Aalis na si Chin-Sheng. Itong siyang Master Sheng, hindi man lang nagkukunwari, ano? Tito, kayo ang tumawag sa akin. Ngayon ayaw ko na umalis. Pinapabalik niyo ako? Anak, ang laki na ng ipinagbago mo. Wala na ang dating ikaw. Xiaoya, aalis na ako. Mamimiss mo ba ako, ha? Huwag mo sabihin sa kanya. Gusto mo bang ipahiya ang sarili mo, Chin Xiao? Sa totoo lang, dapat baguhin ang show. Okay na kahit 3 lang sila ang mag-record. Tawag kung may kailangan. Tumawag ka lang. Talaga ba? Wala kaming phone. Hindi mo ba siya lalagyan? Pagkatapos ng programa, halos tapos na ang pag-aampon. Maaari mo na akong tawagan. Sige, alis na. Tara na. Sige Nong Sheng, naparito ako upang bisitahin si Xiaoya. Ikaw pala, di pa ako nakakapagpasalamat. Salamat, Tito, sa pagtulong mo sa akin noon at sa nurse na ate. Nurse? Anong nurse?
Nakita ko sa name tag niya noon, Lin Xiaoru ang nakasulat. Lin, ikaw na ang bahala. Masusunod. Hehe, Mr. Sheng, ako po ay ayos lang po ako, Bayad, di ba? May ipapakuha ako para sa'yo, 200,000. Napakabuti niyo po, pero hindi ko po kailangan ng pera. Ayaw mo ng pera? Anong gusto mo? Gusto ko pong mamuhunan kayo sa pabrika ko. Nakita ko si Mr. Chin at Xiaoya na nagbebenta ng kabute. Nakilala ko agad si Mr. Chin. Naisip kong humanap ng paraan para lumapit sa kanya. Pero gawan mo ng ulat ang sitwasyon ng negosyo ng inyong pabrika. Kailangan ko rin ng plano ng pamumuhunan. Ilagay mo ng malinaw ang halaga ng pera, saan ito gagamitin, at kung kailan inaasahang mag-break even. I-email mo sa akin. Salamat Mr. Sheng, maraming salamat. Tara na. Talagang anak mayaman, masyadong makatwiran sa pagharap sa problema. Xiaoya, bahay mo na ito mula ngayon. Halika, tingnan mo kung gusto mo ang bagong bahay mo.